Ito ay pinost ng balita sa kanilang, Facebook page. Ah, Basahin natin. Tinawag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Vice President Sara Duterte na crazy woman. Wow, ang kapal ng mukha mo. Ang kapal mo. Trillanes, ikaw pa nagsasabing crazy woman? Hello? Sige nga. Sino ba mukhang ulol dito? Si Sara o si Trillanes? Kayo na po magsabi, lagay nyo dyan sa comment section. Kayong mga manunood ng replay, lagay nyo dito. Sino bang mas mukhang crazy? O sino ba ang crazy? Si Sara? Si BP Sara ito o si Trillanes? Sino ba ulol dito sa dalawang ito? Ang kapal na mukha mo, Trillanes, para magsalita pa ng ganyan? At dapat nang umanong patalsikin sa pwesto matapos nitong sabihin siya ay designated survivor. At hindi dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sip-sip! Binuo nyo pa talaga pangalan na hindi nyo nila nga ilagay dyan na lang na Bongit. Alam na natin kung sino yung si Bongit. Diba? Tindi nito, oh. Pinai-impeach? Hinggil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya ay designated survivor at hindi dadalo sa SONA, it is time to impeach this crazy woman. May hashtag pa. Anong ibig sabihin nitong hashtag na ito? Ipinakakalat nila yan. Impeach Sara. Kaya may pa-hashtag. Gusto nilang ito maging number 1. Hashtag siguro sa Facebook, sa TikTok, o kung saan pa man. Impeach Sara. Gago. Kaliwat kanan kayong gago. Ba't yan ang ipa-impeach nyo? Ang ganda ng ginagawa. Yung presidente natin, anong ginagawa? Wala kang sinasabi? Ang kapal na mo. Mga banateras, naiintindihan nyo ba yung ginagawa nitong loko-lokong to si Trillanes? Karamihan nga ng DDS ang gusto ma-impeach si Marcos. Ito naman, si Sara naman ang ini-impeach. Gustong pa-impeach. Ano bang nakain ito si Mr. Demanda? Ikaw ba talaga ay nilikha ng Diyos para maging asong ulol na tagatahol ng mga Marcos at ikaw ay talaga maging Judas ng Duterte? Ikaw ba, yan na lang ba talaga papel mo sa buhay? Na maging kontrabida ng mga Duterte? Ako'y nagtatanong lang. Ikaw ba ay yan ang kasayahan mo sa buhay? Yung parang demonyo ng Duterte? Yung maging kontrabida ng Duterte? Tingnan mo, wala tong ginawa. Hindi demanda si PRRD, si Sara, pati SMNI, Angkor. Si MJ Mondejar, si Admar, si Attorney Roque, si Banat Bay. Na ito naman binabanatan si Sara, impeach Sara. Ay, pambihira. Ang masakit nito, ginagawang hero to ng dilawan. Panay pa interview dito ng mga dilawang tae. Ganyan na po kababaw na talagang wala ng kasensense ang dilaw. It's about time na ilibing na natin, hindi sakta na, it means ilibig na natin ang kanilang political career. Wala na talagang saysay ang dilaw. I mean, tingnan nyo ang lineup ng dilaw. Trillanes, De Lima, Lenny, Kiko. Ay, sus. Anong naiaambag niyan sa bansang Pilipinas? Puro panggulo tong mga ito. Sabi ni Adilo, naglabasan na uli ang mga talunan, di ba? Yung pa-ek-ek kanina ni Kiko. Biglang lumabas. Magdidemanda ka, Kiko? Balita ko may dinimanda kang vlogger eh.
Magdidemanda na naman kayo. Naglalabasan na itong mga dilawang tae. Hindi, pasensya na po bakit tae ang tawag kasi ano na, inidoro sila, 'di ba? Ano ba yung tawag sa kanila? Ocho Inodoro? Diretso Inodoro, 'di ba? Talo lahat. Kasi eto na naman, mag-e-eleksyon na naman, kumakahol ka na naman, Trillanes. Si Kiko pinaiiral yung kabaduyan. Si De Lima kasi sip-sip kay Marcos. Wala na ba talagang gagawing matino itong dilaw? Ilang taon na kayong nakaupo? Ilang Aquino na nakaupo? Wala namang nagawang mabuti sa bansa. Kasi eto na naman kayo, Bam Aquino, tatakbo na naman daw. Maiingay na naman tong dilaw. Wala na. Alam mo, minsan, mas magandang tanggapin yung masakit kesa maniwala ka doon sa isang bagay na malayo sa katotohanan. O halimbawa, yung ex, mabalik na naman tayo sa mga ex. Pag ayaw sa inyo, ayaw na sa inyo. Huwag ka nang habol ng habol. Ganito rin sa mga politiko. Pag ayaw na sa inyo ng taong bayan, huwag na kayong habol ng habol. Kasi kang habol kayo ng habol, gagawa kayo ng mga pa-effect na parang pang circus. Parang pang clown. So, akala nyo wala kayong naapektuhan, nagugulo nyo lang ang bansang Pilipinas. Yan ang totoo niyan. Oh, mag-e-eleksyon na naman, lulutang na naman kayo. Eh hindi nyo tanggapin na ayaw na sa inyo ng Pilipino. O eh pag ayaw sa inyo, di ano, magsisirkus na naman to si Trillanes. Ang daming naabala. Lisel Mabi, maraming salamat po. Thank you, thank you. Kahit barangay tanod, walang boboto kay Trililing. Correct, Lisel Mabi. Thank you po. Totoo yan. Hindi mananalo to sa Caloocan. Kaya nag-iingay ito, gusto maging mayor eh. Ano to, fame whore? Gusto lagi nasa balita. Sabi dito, parang mga zombie na buhay na naman sila. Oo, 'di ba? 'Di ba ang tae pag plinash mo, doon na 'yun. Ba't dulo? Pag kinalkal mo pa 'yun sa Poso Negro, mabaho na 'yun. Ay, sorry po sa mga kumakain ha. 'Di ba plinash na 'tong mga ito? Binaon na ito eh. Binaon na ang political career nito, talo ng Bam Aquino, wag ka na namang umepal-epal. Ocho diretso, malabo na kayong manalo. Alam mo, ikaw Trillanes, ikaw ay parang umaasa doon sa ex na ayaw na sa'yo. Umaasa pa 'to. Umaasa pa na maging relevant siya. Umaasa pa na mananalo. Umaasa na gusto siya ng Pilipino. Ayaw na sa'yo ng Pilipino, maniwala ka. Ha? Ako ang kauna-unahang tatawa pag natalo ka diyan sa pagiging mayor sa Caloocan. Matindi talaga itong mga ito. Hindi matanggap ang ano. Pag ayaw na, wag habol ng habol. Para kayong mga tanga. Paghabol kayo ng habol. Sabi ni Gina, di lawang tae, wag na kayo mangarap manalo 8 inido. Kasi lalo lang kayo mapapahiya. Tatakbo na naman kayo. Tapos talo na naman kayong lahat. Dahil sa pangarap ninyo at hindi nyo matanggap ang katotohanan, sumisip-sip kayo sa bangag administrasyon. Oh, ano mangyayari sa atin? 'Di ba? Puro na lang tayo pamumulitika. Wala na tayo sa katotohanan.
Kaya hindi ko kaya sasabihin niyo, ba't niyo kinokontra? Hindi, kasi nakakasama po 'tong mga ito. Sa katunayan nakakasama. Tigil mo na 'yang pangarap mo, Trillanes, ha. Impeach pa? Ang layo nito sa katotohanan. Para mong sinabi, bukas hindi sisikat ang araw. Malabong mangyari. VP Sara ipapa-impeach mo? Ang lakas-lakas niyan. Nabuang ka ba? Estado sa Davao City ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ng Interior Department, malaking tulong ang alok nitong pabuya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yan lang po, okey. Ifo-forward ko na lang kasi baka ma-suitability tayo dito dahil may nakaano, eh. Pinakita dito kanina, sabi, jina-justify nila yung ginawa sa KOJC ay ginagawa nila kay Pastor Kibuloy. Na alin? Na tama yung binigay na, alok na reward kay Pastor Kibuloy na 10,000,000 at 1,000,000 each. Jina-justify nila dito. Kasi alam mo anong sinasabi nila? Nakatulong yung pabuyang binibigay, yung reward money sa pagkakahuli nitong isang member ng KOJC. Okay, kokorekin ko lang po dito. Abalos, Secretary, ang batas ay batas. Kaya nakatulong ito o hindi. Bakit ko nababanggit yan? Mali po, pinaliwanag na po ng ilang beses ito ng abogado ng KOJC. Mali po, nagkukuha kayo ng reward money o pabuya sa isang private entity. At sinabi mo na kaibigan mo yung nagbigay niyan. Kaya karapatan ng taong bayan na malaman kung sino yung nagbigay sa iyo. Sino ang magbibigay ng 10,000,000? Uh, the the means cannot justify the end. Ang pamamaraan ay hindi pwedeng maging excuse na mali dahil tama yung tinutumbok. Dahil sabi nyo nga, ang batas ay batas. Illegal po yan. Illegal po yung ginawa ninyong pabuya. Pangalawa, hindi pa patas. Isipin ninyo yung mga maraming napatay. Mga komunista, mga rebelde, mga makakaliwa. 5,000,000 lang ang pabuyang ibinigay. Dito kay Pastor Kibuloy ang binibigay nyo 10. Alam na nating mali lahat yan eh. Pero yung gina-justify ninyo, yung sinasabi nyo na epektibo yung reward money kaya nahuli ninyo, maling-mali na naman kayo doon, Abalos. Mali kayo doon. Titingnan nyo parati ha. Medyo nakakaduda nga yan. Kasi ang sabi nahuli lang sa bahay. At nasa bahay naman si Pauline Canada lang. Nandun lang siya, hindi naman tumatago, nasa bahay lang. Bakit hindi nyo mahuli-huli? Tapos saka nyo hinuli, ganyan po lumalabas. Ang iniisip ng maraming tao, inantay nyo magkaroon ng pabuya para mapakinabangan nyo yung reward money. Saka nyo hinuli. Kasi nandun lang naman sa bahay eh. So ang iniisip ng maraming tao, we cannot blame them na alam nyo na nandun si Pauline Canada. Hindi nyo lang hinuhuli. Gusto nyo maantay muna yung 1,000,000 reward money. Hmm. Di ba?
Kaya sabit-sabit po itong ginagawa nitong mga ito. Huwag niyo pong i-justify yung mali. Mali is mali, batas is batas. Tama kayo. At nag-aanda na po ang KOJC na magsampa ng kaso sa kanila. Kasama po itong si Abalos. O sabi dito ni Yolanda, technique nila bulok. O sabi ni Melinda, los mo Abalos. O,